Sama-sama tayong magiging saksi. Inamin ng bagong House Speaker na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na may pagkukulang sila kaya humingi siya ng pagkakataon sa taong bayan na pagkatiwalaan muli ang Kamara. Pinalitan ni D sa pwesto ang nagbitiw na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Saksi, si Tina Panganiban Perez. I, Faustino Boji D. III Of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 na pabor, 28 abstentions at 4 na hindi bumoto, inihalal na bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Uupo siya bilang Speaker sa gitna ng kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project kung saan ilang kongresista ang napangalanan sa mga investigasyon. Pag-amin ni D, may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na bigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Iniluklok sa pang-4 na pinakamataas na posisyon sa bansa si D matapos magbitiw ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Kusang loob daw ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa panawagan ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Ang palitan ng liderato sa Kamara, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na cover-up o takipan. Sabi niya, ang anak ng Pangulo at House Majority Leader na si Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila.
Hirit pa niya kay Pangulong Marcos. Kung seryoso itong labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ang mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Representative Duterte sa sinabing ito ni Representative Marcos. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan din daw si Navotas Representative Toby Chanco na nagsabing ayaw niya maging speaker, pati na si Bacolod Representative Albi Benitez na nagparaya raw para kay Representative D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bogie D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Bogie D. Ating mahal na Pangulo. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos, ang bagong House Speaker. Sa mga Deputy Speaker, siya lang ang galing sa Partido Federal ng Pilipinas na partido rin ng Pangulo. Sinuportahan niya noong 2022 elections ang uniteam ni Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Galing sa political clan ng mga D sa Isabela ang bagong Speaker. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika, ang alkalde ng Etxague na si Ino at ang Vice Governor ng Isabela na si Kiko. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawa ng ibang distrito sa Isabela. Ang pagkakahalal kay D, suportado raw ni Romualdez. Kagabi pa lang ay nagtanggal na ng gamit sa tanggapan ng speaker at ngayong hapon ay halos tapos na ang pagbakante sa opisina bago ito gamitin ng bagong speaker. Ayon kay Representative Marcos, si Romualdez mismo ang nagsabi sa Pangulo na magre-resign siya. Nirespeto naman daw ng Pangulo ang desisyon ni Romualdez. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Kinumpirma ng palasyo na nagkausap kahapon ng Pangulo at pinsang si Romualdez pero hindi na sila nagbigay ng detalye. Ang malinaw raw, bumaba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin lusot sa pananagutan si Romualdez kung totoong sangkot siya sa anomalya. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Sabi ng Presidential Communications Office, ipagpapatuloy ng administrasyon ang maayos na pakikipagtulungan sa lahat ng mambabatas para mapanatili ang pagtutok sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino at isulong ang kaunlaran ng bansa. Iginagalang daw ng Malacanang ang kasarinlan ng Kamara at kinikilala ang mga naging ambag ng nagbitiw na House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado isang Australian national na wanted sa iba't ibang kaso sa kanilang bansa. Gumagamit pang dayuhan ng iba't ibang pagkakakilanlan para makaiwas sa huli. Saksi, si John Consulta, exclusive. Mabilis na bumangon at muling tumakbo ang lalaking ito matapos madula sa bahagi ng barangay poblasyon sa Makati City. Hindi niya inalintana ang mga sasakyan hanggang umabot sa isang nakaparada na may car cover. Natuntun siya ng mga tumutugi sa tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit habang nagtatago. I'll just wait for a while. No, you have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. You are under arrest by the Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Ang lalaking target, 33 anyos na Australian national na wanted sa kanilang bansa dahil sa iba't ibang kaso. You is allegedly an Australian fugitive using multiple fake identities in the Philippines. Since we're the Fugitive Search Unit, we are in charge in arresting you. Ayon sa BI,
Ilang taon na nilang tinatrack ang dayuhang pugante na palipat-lipat sa Metro Manila at Calabarzon gamit ang iba't ibang pangalan. Meron siyang US identity, US mga Australian identities po. Meron siyang mga diverse licenses na American, meron siyang Australian passport, meron siyang Seychelles na identity, ay mga fraudulent. Itong taong ito ay wanted sa kanilang bansa for being a member of an outlaw motorcycle gang na meron allegedly involvement sa mga drug trafficking and other crimes. Inaalam na ng Bureau of Immigration kung mayroon ng mga kagrupong Pilipino na nag-ooperate dito sa Pilipinas ang inarestong Australiano. Makikita ang tattoo na kumantsero sa braso ng dayuhang target. Isa itong motorcycle gang sa Australia na sangkot raw sa iba't ibang kaso kabilang ang drug trafficking at pagpatay sa kanilang mga kalabang drug group. Very violent yung mga naririnig natin ng mga crimes at saka trafficking ng mga narcotics ang ginagawa niya. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng inarestong Australiano. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Inulan at binaha ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa epekto ng bagyong Mirasol. At mula sa Tuguegarao City, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, alas 5:30 ng hapon nang makarating kami rito sa bahagi nitong Cagayan. Isa rin ito sa dinaanan nitong bagyong Mirasol. Pero ayon sa PDRRMO ng Cagayan, light to moderate rains lang ang naranasan dito. Kaya naman ang Cagayan River nasa 2.6 meters pa lang ang water level at hindi pa nakakaalarma at pasok pa rin sa normal level. Pero ayon sa PDRRMO ay posibleng mag-swell ito sa 6 meters kung magtutuloy-tuloy ang ulan na dala ng Mirasol sa Region 2. Ang tubig daw kasi sa upstreams ay rektang bababa sa Cagayan River at kapag tumaas ang water level ay posibleng bumaha sa mga area na nasa gilid ng Cagayan River gaya ng bayan ng Enrile, Solana at maging dito sa Tuguegarao. At Pia, bago kami makaabot dito sa Cagayan ay inulan din yung mga dinaanan namin gaya ng Nueva Ecija at ng Aurora. Umaga pa lang, ramdam ng sama ng panahon sa maraming lugar sa Luzon, tulad sa Talavera at San Jose City sa Nueva Ecija. Sa barangay Pungkan sa Karanglan, bumigat ang daloy ng trapiko. Nagpabaha kasi sa kalsada ang tubig na mula sa bundok. Dagdag perwisyo pa mga buhangin at bato na kasama ng rumaragas ang tubig. Tambak ang nakuha ang bato at buhangin na nakuha sa kalsada ng DPWH. Sabi ng barangay chairman, 2 dekada na nilang problema ang baha kahit kaunti lang ang ulan. Buti na lang daw at nahaharang ng barangay hall ang tubig na posibleng dumiretso sa mga kabahayan. Rekta na raw ito sa mga bukid pero pahirap pa rin sa mga motorista. Sana ay malagyan po ng malaki-laking kanal na diretso po sa pinakamalaking creek ng barangay sa ilog para wala na pong maging baha. Naranasan din ang masungit na panahon sa bayan ng Haen. Sa Kasiguran, Aurora, ramdam ang bagsik ng bagyong Mirasol na naglandfall doon pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Binahari ng 6 na barangay. Kabilang ang barangay Kalantas at Esperanza na abot baywang ang tubig. Binahari ng barangay Tinib kung saan halos kulay putik na rin ang tubig. Sa tala ng Kasiguran MDRRMO, di bababa sa 100 bahay na nalubog sa baha. Ayon sa Kasiguran LGU, lumikas muna sa evacuation center may higit 200 individual mula sa mga low-lying area. Epekto nung galing sa bundok, pababa. At mostly kasi ang pinagabutan ng baha yung mga river natin, yung mga malalaking ilog na papunta ng palabas ng dagat. Eh yun, nag-overflow na sobrang lakas siguro nung volume kahapon. Sa mga bayan ng Dinalungan at Dilasag, nasira ang 15 bangka matapos hampasin ng alon. Ayon sa Aurora Provincial DRRMO, 5 mangingisdang naipaulat na nawala matapos pumalaot sa kasagsagan ng masamang panahon. Kaninang hapon, nakita na ang 4 na sakay ng bangka pero isa pa rin ang patuloy na hinahanap. Ang ginawa nila ay tumago muna sila at nagpalipas nung sama ng panahon. Sa Ilagan City sa Isabela, hindi na matanaw ang Bacolod Bridge matapos malubog sa baha. Isinara naman sa mga motorista ang Gucab Bridge at Tiagi kanina dahil sa pag-apaw ng tubig sa tulay. Patuloy din ang pag-ulan sa Baguio City kanina. Kasabay nito, mayat-maya ang paglilinis ng City Engineering Office sa mga naipong basura sa City Camp Lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry. Kung di kasi aalisin ang mga basura, mabilis na aapaw ang tubig at babaha sa lugar.
Nakamonitor rin ng CDRRMO kung kailangang lumikas ng mga residente roon. We are alerting our BDRM committees on our counterparts sa barangays to continuously monitor their areas, especially areas ng Irisan Barangay, Quezon Hill area, Luknab area, Aurora Hill area, Quirino Hill. So those are actually our landslide prone area. 13 barangay ang posibleng bahain kapag umapaw ang tubig sa lagoon. Mahigpit din ang pagbabantay sa Benguet na madalas makapagtala ng flash flood at landslide. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang pagdaan sa Cannon Road. Pia, pinaghahandaan na rin ng Cagayan PDRRMO ang panibagong sama ng panahon na papasok sa bansa kung saan extreme northern Luzon din ang posibleng maapektuhan. Kabilang dyan yung mga bayan dito sa Cagayan gaya ng Gonzaga, Gataran, Claveria, Lalo at Santa Ana. Live mula rito sa Tuguegarao City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.